ating photographer, ang ating pong vlogger, na kanina pa po nag-iisip kung matatawag siya o hindi. Kaya ako, ang oras ay bibigay po natin sa akin. Medyo po yan. Talaga natawag pa dito. Napipila. Magandang umaga po. Una sa Diyos, pangalawa sa ating mga magulang at sa ating mga kabataan. Makakaligtas na po ako, napaalala po. Natawagin ako. Sa ating pong tema, batas ng pag-ibig. Sa isang malaking patotoo po, yung lagi ko nga po sinasabi na marami kong nakakaalam na kapag nagsasalita ako, yung buhay ko po dito ay isang malaking patotoo sa ating kasalpatayanan. Hindi lang po sa Dalan-Indian, pati po sa ibang lundoyan, Cebu, Tagumpay, Indian, sa Mabalacan, Pampanga. Sa batas ng pag-ibig po, kaya nga po, isang binhi po ang pamilya namin dito sa Kasalpatayanan kasi marami na pong patotoo na kami po ay hindi po ba nagkasakit. Pero lumaling po at nanatili ang pamilya namin dito na isang binhi na pinananatili namin na yun nga po, maging matatag po. Una-una po yung pagkakasakit ko nga po, 23 years extension ng buhay ko. Sa mga hindi nakakaalam, 16 years old pa lang po ako is nagkasakit nga po ako sa buto. Dahil siguro sa pagmamahal ng Panginoon sa aking magulang, sa tatay ko, sa kasinanay ko, binigyan niya pa po ako ng extension at kasama niyo ngayong maglilingkod dito sa ating kasalpatayanan. Yun po yung isang malaking patotoo na yung pagkakaampon ko po before 2023 po, naampon po ako. Kasalukuyan pa lang po akong 4th year high school noon. Ilang buwan pa lang po akong nag-aaral. Tinawag po ako na Espiritu. Si Apostol Santiago po yung apostol po nun at si Apo Maning po yung medium. Sa Cebu Tagumpay Convention po yun. Sa napakarami pong tao, tinawag niya po ako sa harap at saka po lumapit ako. Yun nga po, tinanong niya sa akin, ano ang gusto mo? Ang mabuhay ka or makapag-aral ka pero mamamatay ka? Kasi nga po, ayoko po maampun ako nung time na yun dahil yun nga po, makaka-stop po ako sa pag-aaral. Tapos, makukulong nga po ako sa bahay ng punan ng Cebu. Umiiyak po ako noon, tapos yung family ko po, pinipilit ako, iampun nila ako. Kasi gusto pa nila ako makasama. Andun yung pagmamahal ng pamilya ko. Hanggang sa, sabi niya, ibabalikan namin, kukuha lang tayo ng gamit. Iampun pa namin. Isang malaking patotoo yan po sa paalma ko. Talagang, kumbaga, itinapang niya nga po ako para mapagaling dun sa mga herbal, araw-araw nagtatapal yung mga buto ko. Yung buto ko po, nabalyusan po. Kumbaga, magpapakulo siya ng mga herbal, umaga, tanghali, hapon. May mga nagkukuha po sa akin nun, may mga nag-duty po, may taga-pasis po, pinag-piprit. Talagang andun yung makikita mo, talagang mahal nga po ako ng aking mga magulang, sila akong Lucy dito. Talagang hinihingi na yung extension ng buhay ko sa Panginoon. Kaya ngayon po, nandito ako kasama nyo sa harapan nyo. Yun ang isa pong napakalaking patotoo sa kasalpatayanan sa pamilya namin. Kaya
Kung di man po ako nakakasimba kuminsan dito sa Dalan ng BA, nakakapag-live naman po ako sa Sigod Tabong PNB. Kaya pasensya na po kuminsan may mga dahilan tayo na gano'n po, hindi tayo lagi nakakapunta rito. Pero ang pag-ibig natin sa Panginoon, hindi kuminsan nakikita sa gawa ko, hindi nakikita sa salita, kundi dapat sa gawa ko. Pero minsan po, katulad niya po, yung sa gawa, hindi mo mapakita sa gawa yung lagi kang nagsisimba rito, pero nasa puso mo, sa kaibuturan ng puso mo. Kaya maraming salamat po sa ating mga kapatid dito sa Dalan ng Biay, kala Apon Lucy, kala Mama, kala Ninang Loida, na isa sa mga naging daan para magkaroon po ako ng buhay. Maraming salamat po. Tapos po, huwag na po tayong magsasawang humiling sa Panginoon dahil may oras yun. Hindi man niya ibigay nung araw na yun, ibibigay niya basta ikabubuti natin. Maraming salamat po. God bless you. Yun po yung pagkakawa ng ating kapatid na Aisa. Bagamat man po na banggit niya, naging busy sila sa pamamagitan po ng kanyang ama. Ang kanyang pong ama ay naging binhi ng kasalbantayanan na nagtanim ng kanyang mga buto. Hindi po siya nagtanim sa buhangin. Nagtanim po siya sa ibabaw ng bato, dumating man ang humos o agos ng tubig. Hindi po sila natanay. Kaya po hanggang ngayon, kasama po natin sila na nagsiservisyo sa ngalan ng Panginoon at sa ngalan ng ating kasamantayan. At ngayon po, dumako na po ang oras at tayo po ay magsasara na sa ating pagpupulong at tayo po ay tumayo at manalangin para sa ating closing prayer.